Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy ang ating coverage sa Speed Chess Championship at ang titingnan nating laban ngayon ay yung match sa pagitan ni Magnus Carlsen and Super Grandmaster Jan Nepomniachtchi. So ito pong match na to, quarterfinals match, at kung sino yung mananalo sa kanila ay makakalaban ni Wesley So sa semifinals. So meron ako napiling game at pagkatas po nating aralin ito, titingnan po natin yung match results. So dito po, nangyari sa 3+1 na format at white po si Magnus and black si Nepo. Tingnan po natin ano ang nangyari. So ito nag-start with E4 and then nag-C5. Ayan, so hindi muna ginagamit ni Nepo dito yung favorite niya, no, yung Petrov niya na ginamit ni Nepo versus Magnus sa kanilang World Championship match. So dito ang ginamit niya yung parang pet opening niya, yung Najdorf, yung C5. So knight F3, E6, excuse me, hindi pala Najdorf ito. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa E6 kasi hindi ako Sicilian player. Isa akong Ruy Lopez player. So apparently, ito po ay tawag Sicilian Defense French Variation. Ayan. So nag C3, parang ala-alapin, no? And then D5. So ED5, Queen takes D5, D4, and Knight F6. So, konting background lang. Dito po sa Alapin Sicilian, napanood ko kasi dati, no, sa World Cup. Sabi ni Magnus, yan daw ang preparation niya sa mga World Championship match kapag kailangan lang niya ng tabla. No, ginamit niya to kay parang kay Pragi niya ginamit to, or kay Gukesh pala, yon. So, kay Gukesh niya ginamit na actually, naipanalo niya pa yung game na yon kung tama yung pagkakaalala ko, no? So, Bishop E2, Knight C6, castling, and then Bishop E7. So, ito po, mainline lang ng Alapin. So, C4, Queen D7, and then DC5, Bishop takes C5, and A3. So, actually, ginagamit ni Magnus dito yung classical preparation niya. So makikita natin pagka A3, meron ng paparating na B4 and then C5. Iipitin na po sa queen side. So parang high level chess yung nangyayari ngayon. So pagka castling, ayan, B4. And actually ang best po dito, iatras lang itong bishop with Bishop B6 or Bishop D6, basta paatras. Ayan. Pero makikita nyo po, meron ng maliit na kalamangan, 0.61 na. Kasi halimbawa, atras mo yan, syempre, matetempohan ka pa dyan, atras ka na naman. And develop lang. Ang lakas nung queenside pawn formation. So, parang nalugi na kagad sa opening dito si Nepo, no? Pero syempre, pag kasi paatras ang tira mo, parang nanghihina yung mga pyesa, no? Kaya ang ginawa ni Nepo, pinasok niya sa loob. Kaso ang drawback po niyan, so makikita natin may question mark, syempre makukuha na ang bishop pair. Ayan, pagkakinain po, halimbawa ganyan, kain, siguro ang idea ni Nepo, kakain ng knight tapos babawiin ng bishop. Pero hindi naman po kasi forced kainin yung bishop dyan sa D4. Merong magandang tira si Magnus, Rook A2. With the idea of Rook D2, mapipin at mapre-pressure yung bishop. Ayan. So, nag-E5, dinipensahan, ginawang bakal dyan sa gitna. And ngayon pagka B5, Knight E7, and Rook D2. So, kung mapapansin nyo po, puro exclamation point ang binibitawan ni Magnus dito. Grabe ang lakas talaga sa positional play ni Magnus. Medyo lalamang na siya dito kasi napin na yung bishop. Ang ending yan magiging 1 pawn up. So, Knight F5, Knight takes E5, and Queen C7. So, under attack ito. Ang ginawa, Rook takes D4, Queen takes E5,
and rook d3. So actually dito po, alam natin lamang na si Magnus kasi of course 1 pawn up tapos hawak pa yung bishop pair, no? Kaso merong counterplay pang ginagawa si Nepo. So bishop e6, kuma-counter attack pa, knight d2, rook a d8, and then pagka knight f3, queen knight f3, queen c7, and queen c2. Ayan, ito po ang magandang parang combination na nangyari dito. Nag-knight d6 si Nepo. Ayan, so malakas ang counterplay. Bakit? Ano ba ang mga threat? Merong threat ditong kain. Merong threat knight takes b5 kasi bitin yung queen. Pero napakaganda nung ginawang solution ni Magnus dito, no? At kung mapapansin nyo po, itong larong ito ay blitz lamang pero very high level positional play ang binitawan ni Magnus. Pwede nyong i-pause yung video kung gusto nyo pong hanapin yung solusyon dyan. So bibigyan ko kayo ng 5 seconds, pause nyo lang po. Ayan, so ang ginawa ni Magnus dito is c5. Unang-una pinakain ito, no? Inisipan niya ng 30 seconds eh. Tapos pinakain niya na hindi naman pwedeng kainin kasi may rook d8. So ma-open yung bishop, tagpas yung knight. So one piece down ka dyan pag ganyan ang ginawa mo. Kaya ang ginawa ni Nepo, meron namang pin dyan. Yan ang pangontra dyan eh, oh, pin. Hindi makain ng rook kasi bitin ng queen, hindi makain ng pawn, bitin din, pag kinain ganyan, bitin ang queen sa c2. Pero yan po, sinadya ni Magnus, ang ginawa niya is bishop f4. Double exclamation point, counter pin ang ginawa. Ayan, so sinacrifice ang rook. Syempre pag kinain mo kagad, ang ending niyan, bishop d3, makakain yung knight. So magiging 2 pieces for a rook, kaya hindi po pwedeng kainin, no? So queen c8. Ang ginawa naman ni Nepo, counter pin ulit. Bakit? Hindi mo na naman pwedeng kainin yung knight kasi merong rook d6 na mapipin ang dalawa mong pyesa, hindi mo makakain yung rook. Tapos ito, ma-chachapsuy next move. Ayan. Pero syempre, kita naman ni Magnus yan, rook c1. Ayan. Pagka rook c1, dinipensa na yung queen. So ito po, mabibitin na, makakain ng ganyan. Kaya force nang capturein itong rook. Pagka-capture, knight de8, makikita natin napaka-active yung mga bishop ng white. Tapos, meron pang ideyang c6. At yan pong ginawa ni Magnus. Pagka c6, b takes c6, and knight e5. So kung mapapansin nyo po, yung linyang yan, hindi na iniisipan ni Magnus. Nakita niya na yan simula pa nung pinost natin yung video. Kung ibabalik po natin, wala na masyadong nabawas sa oras. Actually, nadagdagan pa yung oras niya. Nag-isip ng 30 seconds, pagka c5, sunod-sunod na ang combo na ginawa ni Magnus. Kinombo niya na. At nung napanood ko po ito live, kagabi kasi ito, grabe, bilib na bilib ako kay Magnus. Sabi ko, ang lalim naman nun. Sacrifice ng parang 5 moves ahead, 5 to 6 moves ahead, sacrifice ng exchange. Tapos pagkapasok ng knight dito, tagpas lahat ng pyesa. May threat pang fork. Ayan. Kaya kisay ang black. So nag knight d5, knight takes c6, knight ef6. So nilalabas pa yung pyesa kaso napakalakas ng bishop, napakalakas ng knight, no? Dito binawi na yung knight, and then pa queen c2, rook c2, knight takes f4. Sa unang tingin bitin yung dalawang pyesa,
pero sinimplihan lang with rook d2. So yan po sinadya ni Magnus kasi hindi mo yan pwedeng kainin, no? Pag kinain mo to, syempre lamang pa rin sa endgame. Pagka atras niyan dyan, bagsak ito, magiging queen yung b-pawn, ano? Pag naman kinain mo itong knight, merong check, pagkakain, capture, and matatagpas lahat ng pawn, magwi-queen yung dalawang pass pawn. So hindi rin po pwede yung ganyan. Kasi pagka nakain niyang a7, dire-diretso na yan eh. Yung dalawang knight na yan, walang magagawa yan sa dalawang pass pawn. So i-atras natin, kaya nag-rook e8 na lang. Ka-counter dito, pero king f1 lang, dinipensahan lang, brilliancy na naman. Knight 6d5, knight c6, ito babaksak na. Knight c3, bishop c4, and then pagka g6, g3, knight e6, rook d7, ayan na yung rook. And of course, endgame na ito. Ito na yung specialty ni Magnus. Knight e4, take note, wag kang kakain kagad kasi may fork. Matatalo ka pa. So, king g2 muna. Knight 4 c5. And then, pagka-capture, knight g5, h4, knight e6, and then b6. Dito po, resign na si Nepo. So, ang ganda ng positional play na yun. Kahit blitz lang po yung laro. Grabe, gumamit lang ng 30 seconds. Parang nakita na lahat ni Magnus yung mga possible moves. Ayan, so nakikita natin, very high level chess. Kahit blitz or minsan nga kahit bullet, ang ganda pa rin ng mga binibitawang moves eh. So tignan po natin yung naging final results, no? Magnus Carlsen versus Jan Nepomniachtchi. Ang resulta, ayan, bugbog. So sa lahat po ng time control, no? 5+1, 3+1 at saka bullet 1+1, durog ang inabot ni Nepo. 20.5 versus 9.5. So, ang makakalaban ni Wesley bukas ay si Magnus Carlsen. Ay, hindi ko alam kung bukas or the other day pa. So, abangan po natin yan. At tingnan natin kung uubra si Wesley. Medyo mabigat yung kalaban niya. Si Magnus pa. Si Nepo, nabugbog na naman. Kaya nag-retire si Magnus nung nakita niya, ay, si Nepo na naman yung kalabang ko. Bubugbugin ko lang to. Ayun, hindi na naglaro. Napakwit ni Nepo si Magnus sa chess, sa pagiging world champion. Pero, ganyan talaga. Okay. So, yan po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong ating video. And sana meron po kayong natutunan. So, kung may natutunan kayo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.